20 taon siyang nagtrabaho sa abroad, nakapag-ipon ng milyon. Pero 2 taon lang, may hawak na naman siyang maleta. Bakit? May mga OFW na halos 20 years nagtrabaho sa abroad, nakapagpatayo ng bahay, nakapagpaaral ng mga anak, at nakapag-ipon ng milyon-milyong piso. Pero makalipas lang ang 2 taon, matapos silang umuwi, napilitan silang bumalik sa abroad. Hindi dahil tamad sila, hindi rin dahil wala silang trabaho, kundi dahil may mga pagkakamaling paulit-ulit na ginagawa ng maraming OFW bago sila mag-retire. Isa sa kanila si Mario. Matapos ang halos 20 taon na pagtatrabaho sa abroad, sa wakas ay nakauwi na rin siya. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming taon, nagising siya sa isang umaga nang hindi kailangan magbadali pumasok sa trabaho. Pakiramdam niya tapos na ang kanyang pagiging OFW. Ito na ang pinakahihintay niyang pangarap, makauwi sa Pilipinas for good. Pero makalipas lamang ang 2 taon, nakita na naman siya ng kanyang kapitbahay na may dalang maleta. Pabalik siya sa abroad. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil kailangan. At ang masakit na katotohanan, hindi lang si Mario ang nakaranas nito. Maraming OFW nangangarap makauwi ng tuluyan. Pero pagkatapos ng 1 o 2 taon, napipilitan bumalik sa ibang bansa. Anong nangyayari? Bakit nauubos ang kanilang ipon? At higit sa lahat, paano mo may iwasang mangyari ito sa iyo? Sa video nito, tatalakayin natin ang 7 dahilan kung bakit napipilitan bumalik sa abroad ang ilang OFW pagkatapos mag-retire at ang mga hakbang na makakatulong upang hindi ito mangyari sa iyo. Reason number 1, wala silang malinaw na retirement number. Ano ang unang pagkakamali? Maraming OFW ang umuwi kapag pakiramdam nila ay sapat na ang kanilang ipon. Pero bihira nilang itanong ang pinakamahalagang tanong, magkano ba talaga ang kailangan kong pera para hindi na ako kailanman bumalik sa abroad? Ito rin ang unang pagkakamaling nagawa ni Mario. Alam niyang marami na siyang naipon, pero hindi niya kinukwenta kung gaano katagal yon tatagal. Halimbawa, kung ang gastusin ng pamilya ay nasa 50,000 pesos bawat buwan, katumbas yun ng 600,000 pesos bawat taon. Hindi pa kasama dito yung inflation, medical expenses, at iyo pang hindi inaasahang gastusin. Kapag walang malinaw na target, madaling isipin na malaki na ang ipon, pero maaaring kulang pa pala ito para sa 20 o 30 taon ng retirement. Reason number 2, may ipon pero walang cash flow. Habang nasa abroad si Mario, buwan-buwan na may pumapasok na sweldo. Pag uwi niya, doon niya napansing wala na palang pumapasok sa regular na kita. Unti-unti na lamang nababawasan ang kanyang ipon. Ganito rin nangyayari sa maraming retirees. Akala nila sapat na malaking savings. Pero kung puro withdrawal lang ginagawa buwan-buwan, darating ang araw na mauubos din ito. Ang tunay na layunin ng retirement ay hindi lang magkaroon ng malaking ipon. Kailangan din magkaroon ng paraan upang patuloy na magkaroon ng cash flow. Maaaring manggaling ito sa pension, investments, rental income, maliit na negosyong kayang pamahalaan, o iba pang pagkukunan ng kita. Kapag may regular na pumapasok na pera, mas maliit ang posibilidad na maubos agad ang iyong retirement fund. Reason number 3, mas mabilis palang tumaas ang gastusin. Sa unang buwan ng pag-uwi, masaya ang pamilya ni Mario. May house renovation, may bagong appliances, may ilang family celebrations, may mga kamag-anak na gustong tulungan. Wala namang masama dito. Pero unti-unti niyang napapansin na mas mabilis palang lumiliit ang kanyang ipon kaysa sa inaasahan. Ito ang hindi napapansin ng marami. Hindi isang malaking gastos ang sumisira sa retirement. Kadalasan, maraming maliliit na gastos na paulit-ulit hanggang sa hindi mo namamalayang malaki na pala ang nabawas. Reason number 4, walang emergency fund. Pagkatapos umuwi, isang miyembro ng pamilya ni Mario ang kinakailangang maospital. Hindi niya ito inaasahan dahil wala siyang hiwalay na emergency fund. Napilitan siyang kumuha ng malaking halaga mula sa kanyang retirement savings. At doon, nagsimulang lumit ang pondong inilaan sana para sa kanyang kinabukasan. Ang emergency ay hindi nawawala kapag nag-retire ka. Sa katunayan, habang tumatanda tayo, mas mahalagang maging handa sa mga hindi inaasahang gastusin.
Kaya kung may retirement fund ka, tiyakin ding may hiwalay kang emergency fund. Reason number 5, ikaw pa rin ang sumasalo sa lahat. Maraming OFW ang mapagbigay at kahanga-hanga yun. Pero kapag bawat emergency ng pamilya ay ikaw ang sasagot, kapag bawat humihingi ng tulong ay hindi mo kayang tanggihan, unti-unting mauubos ang perang ilang dekada mong pinagpaguran. Ganito rin ang nangyari kay Mario. Hindi niya napansing mas marami na ang lumalabas na pera kaysa sa pumapasok. Ang pagtulong ay mahalaga, pero mahalaga ring protektahan ng perang nakalaan para sa sarili mong retirement. Reason number 6, hindi pinapalago ang pera. Isa pang pagkakamali, akala ng ilan sapat nang ilagay ang lahat ng retirement fund sa isang ordinaryong savings account. Ang problema, habang tumataas ang presyo ng mga bilihin, unti-unti ring nababawasan ang tunay na halaga ng pera. Hindi ito nangangahulugang dapat ilagay ang lahat sa high-risk investments. Ang mahalaga ay magkaroon ng diversified retirement strategy na naaayon sa iyong edad, pangailangan at risk tolerance. Para sa maraming Pilipino, maaaring kabilang dito ang kombinasyon ng pensyon, ipon at iba pang angkop na investments. Reason number 7, nag-retire dahil sa pagod, hindi dahil handa na. Ito marahil ang pinakamahirap. Normal mapagod, normal ma-homesick, normal gustong makauwi. Pero ang pagod ay emosyon. Ang retirement ay isang financial decision. Kung uuwi ka dahil pagod ka lang, ngunit hindi ka pa handa sa aspetong pinansyal, maaaring dumating ang araw na mapipilitan kang bumalik sa abroad. At yun ang eksaktong nangyari kay Mario. Hindi siya bumalik dahil gusto niya. Bumalik siya dahil wala na siyang ibang pagpipilian. Hindi kabiguan ang muling mangibang bansa kung iyon ang pinakamabuting desisyon para sa iyong pamilya. Ngunit kung may iwasan ito sa pamamagitan ng tamang paghahanda, bakit hindi natin gawin? Bago matapusin ang huli mong kontrata, itanong mo muna sa sarili mo, may malinaw ba akong retirement target? May regular ba akong pagkukunan ng kita? May emergency fund ba ako? Handa ba akong harapin ang pagtaas ng gastusin? At higit sa lahat, handa na ba talaga akong mag-retire? Hindi natin alam kung ano ang naging desisyon ni Mario pagkatapos niyang bumalik sa abroad. Pero sana, hindi mo na kailangang maranasan ng parehong sitwasyon. Ang pinakamagandang panahon para paghandaan ng retirement ay hindi kapag pauwi ka na, kundi habang may trabaho ka pa, habang may oras ka pang mag-ipon, habang ikaw pa ang may kontrol sa iyong kinabukasan. At kapag dumating ang araw na hawak mo na ang huli mong boarding pass pauwi ng Pilipinas, sana yun na ang simula ng retirement na matagal mo nang pinapangarap. At hindi simula ng panibagong kontrata sa ibang bansa. Kung nakatulong sa iyo ang video na to, i-share mo sa iyong pamilya at mga kaibigan, lalo na sa mga kapwa OFWs na nangangarap ding makauwi for good. At kung gusto mo pang matuto tungkol sa retirement planning, SSS, Pag-ibig MP2, investing at personal finance, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Brown Investor. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.